Katulong. Sinulat ni Mga Kwento ni Eden, Kem Benedicto. One-shot story. Ako si Megan, 28 years old at mayroon na akong asawa si Sian. Request name for my ka-readers, 31 years old si Sian at nagkaroon kami ng anak na babae si Ashley, 2 months pa lang ang baby namin. Simula nang na-CS ako o cesarean section ay hirap akong mag-alaga, magkarga ng anak. Kaya napag-isipan naming mag-asawa na mag-hire na lang na katulong para sa baby namin, ganun din at babalik rin kami sa trabaho at kailangan din namin maghanap. Nang ilang araw naming paghahanap ay may nakita na kami kaagad na willing siyang magtrabaho sa amin, ang pagbabante ng baby ko. Siya si Jana, galing siyang probinsya, high school lang ang natapos niya sa hirap ng buhay at nakarita daw siya sa tiyahin niya. 18 years old si Jana. Pinadalhan ko siya ng pamasahe para makapunta ng Maynila at para mag-alaga ng anak ko. Maganda si Jana, matangkad na babae, morena sa kasakto lang ang katawan nito, hindi siya mataba at hindi rin payat. Kami ni Sian ay may trabaho, si Sian ay manager ng bangko, at ako rin ay manager ng cosmetics company. Laking pasasalamat ko nang dumating si Jana sa buhay namin, yun ang akala ko. Maalaga, hands-on siya sa anak ko. Tapos dagdag pa na malinis siya sa bahay kahit labas naman sa usapan namin. At ang bata lang talaga ang babantayan niya, wala ng iba. Habang tumatagal si Jana sa amin ay halos nakababatang kapatid na ang turing ko sa kanya. Pinapasyal ko rin siya kasama ang anak ko kahit saan, sa mall, plaza o park, nanunood ng cinema. Binibilan ng damit o kung ano-ano pa. Ang hindi ko alam. Habang tumatagal sa amin si Jana, hindi lang sa anak ko napunta ang atensyon niya, pati na rin pala ang asawa ko. Ang hindi ko alam, nagkaroon ng lihim na pagtingin si Jana kay Sian, which is para kay Sian sana noong una ay walang meaning ang pagbibigay niya ng regalo kay Jana. Pero para kay Jana pala napaka-laking regalo na pala pag si Sian ang nagbigay. Hindi ko ipagkakaila na gwapo ang asawa ko, malakas ang dating, pero sa katulad ni Jana ay bata pa siya, kailangan niya pa sana ng gabay. Ako naman ay wala sa isip ko na unti-unti na palang nahuhulog ang loob ni Jana. Habang naka-day off si Sian at ako naman ay may pasok, hindi ko alam na gumagawa na ng paraan si Jana na masolo niya ang asawa ko. Habang naliligo si Sian ay hindi nito akalain na papasukin siya ni Jana. Nakalimutan kasi ni Sian ay padlock ang pinto kung kaya mabilis si Jana nakapasok. Hindi alam ng asawa ko na nasa harapan niya na si Jana at nagsasabon siya ng mukha ng time na yun, nang maghilamos siya. Nakatayo sa harapan niya si Jana habang naghuhub dito ng saplot at balak sana nitong samahan si Sian sa pagligo. Jana, anong ginagawa mo dito? Ba't ka naghaubad? Sabi ni Sian. Kuya gusto ko sana sumabay sa'yo sa pagligo eh. Sabi ni Jana. Nako, hindi pwede. Mali ang ginagawa mo. Saka lumabas ka na, baka darating ang asawa ko si Megan. Sabi ni Sian. Saka tinulak si Jana sa labas. At sinara ang pinto at siniguradong nakapadlock na iyon. Hindi nagtagumpay si Jana sa unang binabalak, pero sisiguraduhin niyang sa pangalawa ay magtagumpay na siya. Hindi pa kasi nagkaka-boyfriend si Jana kung kaya baliw na baliw siya ngayon sa amo. Hanggang sa isang araw pumasok na ako sa trabaho at naiwan ang asawa kong si Sian na natutulog. Day off kasi nito kung kaya kahit anong oras na ito nagigising. Jana, papasok na ako ha. Ikaw na ulit bahala kay Ashley at si kuya mo Sian pala natutulog pa, siya na lang bahala sa ulam niyo mamaya, sabi ko at saka humalik sa aking anak. Opo ate, wag po kayong mag-aalala at ako na bahala. Ang sabi nito, hindi ko alam na pagkasabi niya nang siya ang bahala ay pati rin pala sa asawa ko siya na rin bahala. Kaya umalis na ako at sumakay ng tricycle. Habang tulog pa si Sian ay kaagad naman nagmadali si Jana magbihis ng napakanipos na damit at maikling short na akala mo ay kita ang kuyukot nito.
Nagpag-anda at nag-spray ng pabango sa leeg. Diyan ka lang muna Mag-lovang-lovang muna kami ng daddy mo. Sabi ni Jana sa 2 months baby habang nakahiga ito at naaaliw sa mga laruan na nakasabit sa crib. At kaagad pumasok siya sa kwarto nina Megan at Sian. Habang masarap ang tulog ni Sian na nakadapa at nakahubad ng damit. Kaagad dahan daw ang lumapit si Jana at yamakap sa lalaki. Napadilat si Sian, nagising siya sa mga yakap ngunit hindi siya lumingon at dinadala pa siya ng antok. Kumilos ang mga kamay ni Jana at dahan-dahan niyang hinahaplos ang likod ng hubad na si Sian. Habang nilalapit niya ang katawan sa likod ng lalaki, napapikit siya nang maramdaman ang init. Ang init ng katawan ni Sian na nagdadala sa kanya, napapikit si Jana. Habang si Sian naman ay nagtataka ang akala ay si Megan na naglalambing kaya napangiti siya. Ano ba Han? Akala ko pumasok kan, hindi natuloy ni Sian ang sasabihin ng paglingon niya ay si Jana. Anong ginagawa mo na naman dito ha? Iniwan mo pa si Ashley doon. Jana mali itong ginagawa mo okay? Maling-mali, sabi ni Sian. Maling-mali nga ako nang simula nang tumibok ang puso ko sa iyo kuya. Ilang araw na akong hindi makatulog dahil iniisip kita, kuya mahal na mahal kita. Sabi ni Jana, may asawa ako Jana, at baka malaman pa ito ni Megan ay baka mawalan ka pa ng trabaho. Sabi ni Sian, wala na akong pakialam kuya. Kuya please kahit ngayong araw lang. Sabik na talaga ako sa iyo. Pagbigyan mo na ako, nag-iinit na ang katawan ko kuya, nilalbasan na ako. Sabi ni Jana at sinimulang akitin si Sian. Hinubdi niya ang suot na damit at naiwan na lamang ang BR at nitong suot. Sinunod ang short niya at naiwan na lang din ang P***NT nitong hapit at bakat na bakat ang kipyas nito. Nagsimyu lang pinaikot ni Jana ang kanyang dila habang mapang-akit na mata kay Sian. Napalunok si Sian, siya man din ay hindi mapigilan ang sarili, bigla kinabig ni Sian si Jana at sinimulang siniil ito ng halik sa labi mapusok iyon. Nasasaktan man si Jana sa hapdi ng kinagat-kagat ni Sian ang dila niya ay nagustuhan niya yon. Sige kuya, angkinan mo ako ngayon, pagsoan mo ang katawan ko, sayong sayo lang ako kuya. Sabi ni Jana. Tinuloy ni Sian ang ginagawa at naglalakbay ang mga halik niya sa leeg ni Jana hanggang sa tinanggal niya ang suot nitong bra asterisk at sinubsob ni Sian ang mukha sa malulusog na dibdib ni Jana, sinub-asterisk niya ang nipple ng dalaga, at nag-enjoy din si Sian habang ginagawa yun at malaki ang dibdib ng dalaga. Napasinghap si Jana nang pinaglalaruan ni Sian ang unang niya. Kaagad ay hinayla niya si Jana at pinadapa sa kama para siyang hayok na hayok sa dalaga, dahil si Megan ay matagal din na hindi sila nagsisiping. Nang nakadapa na si Jana ay sinimulan na ni Sian basain ng laway ang kamay at kaagad binasa ang Q** ng dalaga, mukhang siya ang makakauna sa dalaga. Kuya dahan-dahan lang po, ikaw po kasi makakauna sa akin. Sabi ni Jana. Kaya dahan daw ang pinasok ni Sian ang pagka-L** laki nito sa butas ni Jana. Mabagal muna ito pero napapaiktad ang dalaga at napapungol ng mariin. Hanggang sa tuluyan nang nakapasok ang galit na June at sinimulan na ni Sian lakasan ang pagbayo. Napahawak siya sa buhok ni Jana habang si Jana naman ay lumalakas ang pag-ungel dahil sa sarpi na naramdaman nito. Napahawak din si Jana sa hita ni Sian at si Sian naman ang isang kamay nito ay sinampal-sampal sa Q** ni Jana. Mabilis ang pagbayo ni Sian para bang nakikipag-unahan ito sa finish line. Habang pawis na pawis ay tuloy pa rin si Sian sa pagbayo habang ang kama naman nila Sian ay napakaingay at naglangit-ngit ito sa lakas ng pagkilos ng lalaki. Kuya matagal pa ba, humahapdi na po kasi Sabi ni Jana. Magtiis ka, di ba ito ang gusto mo? Saka matagal talaga ako labasan. Sabi ni Sian na hingal na hingal.
Kuya Neil Alab *N na ako kuya, Sabi ni Jana at sa pagkakataon ay pareho silang satisfied sa ginagawa. Sana all satisfied, HAHHAHA rated SPG po. Nang matapos ay kaagad silang naghahabol ng hininga pareho, kapwa sila nakahiga at pagod na pagod. Umalis ka na, doll iyan mo, baka mahuli tayo ni Megan. Sabi ni Sian sa kabinato ang mga damit ni Jana sa babae. Kaya dali-dali naman si Jana nagbihis at lumabas ng nakangiti. Nang gabing iyon ay nakarating na si Megan, nakaluto na rin ng ulam si Sian. Hello hon, kamusta ang trabaho? Sabi ni Sian na parang walang nangyari. Ito pagod. Sa trabaho, sabi ni Megan habang minamasahe naman ni Sian ang likod ng asawa. Terrell, kumain na tayo, nakahanda na ako. Sabi ni Sian sa kahinawakan sa kamay ang asawa habang nakita naman iyon ni Jana at kaagad sumama ang timpla ng mukha niya. Nang nagsimula na silang kumain ang pagkakaupo kasi nila ay katabi ni Megan si Sian habang sa harap naman ay si Jana. Habang kumakain ay gumagawa ng paraan si Jana, hinihimas-himas ng paa niya ang mga hita ni Sian, pero kunwari kumakain lang siya habang si Megan naman ay kwento ng kwento sa kaganapan sa kumpanya. Inalis ni Sian ang mga paa ni Jana ng palihim ngunit makulat ang babae. Sumunod nitong ginawa ay hinimas ulit ng paa nito ang gitna ng mga hita ni Sian. Naramdam ng pagkainit si Sian sa ginawa ni Jana at nakaraos siya kahit nakaupo lang. Habang si Jana naman ay palihim na napangiti sa ginagawa. Ang mahimbing na pagtulog ni Megan ay may milagrong nagaganap pala sa bahay. Bumaba kasi si Sian at nauuhaw siya habang binubuksan ang ref ay saktong maliligo si Jana at naiinitan. Mapanuksong ngiti ang iniwan ni Jana kay Sian habang papasok siya ng banyo. Pagkatapos lumagok ni Sian ay sumunod siya kay Jana, nakahubad ang dalaga habang sinasabon ang sarili. Lumapit si Sian na nakahubad na rin, at bigla silang naghalikan habang ang isang kamay ni Jana ay sinasabon ang katawan ni Sian. Kumilos-kilos din ang kamay ni Sian papunta sa **** ni Jana at napasinghap ang dalaga sa ginawa ni Sian. Hindi niya mailapag si Jana kaya binuhat niya ang dalaga at pinuwisto ang *** nito sa pagkalal** niya. Halos magsisiga si Jana habang tinatakpan naman ni Sian ang bibig ni Jana gamit ang isang kamay. At ang isa ay nakahawak sa buhat na dalaga. Natapos ang gabi at hindi alam ni Megan ang nangyari. Kinabukasan ay nag-call na si Megan sa asawa at kay Jana para pumasok ng asawa si Sian man ay may pasok din. Habang nag-aantay ng tricycle si Megan ay tumawag ang boss niya na wala silang pasok ngayon at may gaganapin daw sa kumpanya isang event. Pwede naman siyang pumunta makinood pero okay lang naman kung hindi rin, kaya pinili ni Megan na wag na lang pumunta at para may time siya sa anak. Nakauwi si Megan na sarado ang gate at tahimik, hindi na siya kumatok pa, at tuloy-tuloy lang siya sa pagpasok. Nakita niya ang anak na masarap itong matutulog habang papaakyat ay may narinig siyang ingay na parang may tumitili. Sinundan niya ang ingay at sa kwarto iyon ni Jana. Na-curious siya kung sino ang kasama nito at dahan-dahan siyang sumilip sa may awang ng pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ginagawa ng dalawa. Si Sian ang asawa niya at si Jana. Nakahiga si Sian at nasa taas naman si Jana hubot-hubad at may milagrong ginagawa. Napaiyak si Megan at lakas loob na tinulak ang pinto. Mga wall ng kayo ang bababoy niyo. Lalo ka na ha, sabi ni Megan at sinugod si Jana at pinagsasample. Bigla nagulat ang dalawa sa pagdating ni Megan. 80, sorry. Sabi ni Jana habang patuloy lang siyang pinagsasample ni Megan. Han, pasensya na hindi namin sinasadya. Sabi ni Sian habang inaawat si Megan sa pagsasample kay Jana. At ikaw din, napakawalang hiya mo. Paano mo nagagawa sa akin ito ha? Kakapanganak ko pa lang, niluluko mo na ako. Ano sabi mo? Hindi niyo sinasadya.
Sinadya nyo. Siguro hindi lang ilang beses may nangyari sa inyo. Maraming beses na, sabi ni Megan. Han, let me explain, Han, please. Sabi ni Sian habang sapol ang pisngi sa sampal ni Megan. Lumayas kayong dalawa. Ayoko na makikita ang pagmumuko nyo, lalo ka na Jana. Pagkatapos ng nagawa ko sa iyo, ito ang igaganti mo sa akin. Tinuring kitang parang tunay kong kapatid, tapos ito. Ito ang igaganti mo ha. Sabi ni Megan at sinampal muli si Jana. Nag-iiyak na si Jana, at pinagkukuhan na ni Megan ang mga gamit niya at binato sa kanya. Ikaw din Sian. Mas matimbang ang babaeng ito ha kaysa sa amin ng mga anak mo. Asan ang pangako mo na magiging future natin Sian? Asan na ang pangakong yun? Nagpadala ka sa kalibugan mo. Sinira mo ang pamilya mo sa babaeng ito. Sabi ni Megan na umiiyak. Umpisahan niyo na ang pag-iimpake, ayoko ni isa sa inyo may natirang kahit maliit na kititing mula sa inyo. Lumayas kayo. Hindi ko kayo kailangan. Saka ikaw Sian, wala kang anak na babalikan, magpermahan tayo sa husgado. Sabi ni Megan saka lumabas ng kwarto. Honey Han, please mag-usap tayo pag-usapan natin tabigyan mo ako ng second chance. Sabi ni Sian, nung nagpakasarap ka sa babaeng yan. Naisip mo ba kami ng anak mo? Naisip mo ba ang future natin? Sian. Ito na tayo unti-unti na natin natutupad ang pangarap natin, di ba? Pero bakit nagpadala ka sa tukso? Bakit? Sabi ni Megan at nag-iiyak pababa ng hagdan at tinungo ang anak saka nagkulong sila sa kwarto ng anak. Narinig ni Megan na may humandar na sasakyan paalis sa bahay niya at nang lumabas siya at tiningnan ang gamit ni Sian ay wala na ito sa drawer. Bumuhos ang mga luha ni Megan. Hindi niya akalain na susunod ang asawa sa sinabi niyang palayasin ito. Mas pinili nga nito si Jana kaysa sa kanila ng anak niya. Kaya simula ngayon ay wala ng karapatan si Sian makita ang anak nila. Lalayo sila ng anak niya sa malayong lugar kung saan hindi sila matonton nito. Na-hospital si Megan dahil nabinat ito 2 months pa lang ang baby nila at hindi kinaya ni Megan ang sakit na naramdaman kung kaya sobrang sakit ng ulo niya at nawalan siya ng malay. Mabuti na lamang at pumunta ang labandera nila at naabutan na nakahandusay si Megan sa sahig mabuti na lamang at hindi nito karga si Ashley baka kung nagkataon ay pati ang bata ay delikado. Magaling na si Megan at balak niyang lumipat sa malayong lugar kung saan walang alam si Sian. Block niya lahat ang asawa sa social media at wala na siyang pakialam kung maghahanap man ito sa kanila. Maraming salamat sa mga nagbasa ng kwento ko. Ako po ulit si Megan at naniniwala ako sa kasabihang, a mistake that keeps being repeated is a mistake, it's a choice. The end. No copyright.